Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw guys, ituturo ko sa inyo ang koneksyon ng water pump na ginagamitan ng float switch, gaya ng mga submersible pump. So sa video kong ito guys, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano pagganahin ang submersible pump at water pump na ginagamit natin sa ating bahay. Sisiguraduhin ko sa iyo pagkatapos mo mapanood ang video kong ito ay matututo ka na sa pag-wiring ng water pump at submersible pump. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Okay guys, bago natin simulan ang pagwawiring sa ating float switch connection or water pump, so ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga materials. So una, meron tayo ditong isang float switch. So mayroon siyang tatlong wire. Tapos mayroon tayong circuit breaker sa ating control circuit. Meron tayong isang magnetic contactor na mayroong overload relay. Tapos mayroon tayong 3-phase circuit breaker para sa ating motor. Tapos ito yung diagram natin. So mayroon din tayong selector switch. Ito ay para sa auto tsaka manual. So kung isi-switch natin dito sa right side, so manual siya. Pag dito naman natin i-switch sa gitna, so naka-off siya. Tapos pag dito naman switch natin sa left side, ay naka-automatic connection siya. So mayroon siyang normally open sa likod, saka normally open sa likod para sa manual, tapos para sa automatic mayroon ding normally open connection. So ngayon, sisimulan na natin ang ating wiring connection. So tingnan natin dito sa ating diagram. So yung line 1 ng ating circuit breaker, pumunta yung isang linya sa selector switch, manual position dito sa number 3. So yung selector switch natin ito, so yung manual position niya dito sa right side. So makikita natin dito may number 3 siya na normally open. So i-connect natin yung line 1 dito. So kuha tayo ng wire galing sa circuit breaker, connect natin yung isang linya, and then i-connect natin dito sa number 3 ng ating selector switch manual. May number 3 sa likod na nakalagay. Naka-indicate dyan. Normally open. Yun. So pagkatapos nyan, yung number 4 naman ito ay nakakonect na dito sa ating coil na magnetic contactor E1. So ito yung magnetic contactor natin. Mayroon siyang coil dito. Naka-indicate ay E1. I-connect natin dito sa number 4 ng selector switch natin na manual. So lagyan natin dito ng wire sa number 4 ng ating manual selector switch. Higpitan lang natin. Okay. Tapos ngayon i-connect natin dito sa ating coil na E1 ayon dito sa ating diagram. So, connect natin dito. Yun. So ngayon, tapos na tayo mag-wiring dito sa ating selector switch, huminto tayo dito sa E1 ng coil ng magnetic contactor. So yung E2 niya naman ay nakadiretso dito sa ating overload relay protection. So ito yung overload relay protection natin. Mayroon siyang normally closed dito na 96. So dito may normally closed na naka-indicate sa baba. I-connect natin sa 96 yung E2 niya. So lagyan natin ng wire dito sa E2. Connect natin yung isang linya dito. Tapos papunta sa dito sa overload protection natin 96. Pitan lang natin. Tapos huminto tayo dito sa 96. Yung close niya na 95 ay pumunta na dito sa ating circuit breaker na line 2. So ito yung circuit breaker na line 2 natin para sa ating control circuit. So i-connect natin dito yung 95. And then yung 95 pumunta sa ating line 2. So ito yung line 2 natin ng ating circuit breaker. Connect lang natin.
So, okay. Kompleto na ating circuit na unang hilera. So, yung pangalawang hilera naman, ito naman yung susundan natin sa ating automatic control. So, dito, sa ating diagram, yung line 1 niya ay pumunta dito sa number 3 na automatic normally open. So, ito, yung ating selector switch, pag dito siya nakatutok ay automatic yan. So, dito tayo sa left side. So, mayroon siyang number 3 dito. So, i-connect lang din natin dito sa line 1 or number 3 ng ating manual switch. So, may number 3 dito, i-jumper na lang natin. Kasi may line 1. Ito naman yung line 1 natin. Galing sa circuit breaker, pumunta dito sa number 3 ng manual. So, susuplayan din natin dito ang ating number 3 na automatic na normally open. Para mayroon siyang supply. So, i-connect natin dito. I-jumper natin. So, ayan. Mayroon ng supply. Dito, sa ating number 3 selector switch, kumuha din sa dito sa number 3 ng manual switch natin. So, ngayon, yung number 4 nitong automatic natin, so may number 4 na naka-indicate dito, ay pumunta dito sa ating float switch. Punta na naman tayo dito sa ating float switch. So, ipapaliwanag ko sa inyo yung principle ng float switch. Kasi yung ating control ay para sa water pump na tangki. Ibig sabihin, yung tangki ng tubig natin, pag napuno na siya, ganito yung posisyon ng float switch natin kasi nakalutang to sa tubig. Ibig sabihin, pag puno na yung tangki natin, ibig sabihin, titigil na yung motor. Tapos pag bababa na naman to, kung unti-unti siyang bababa, ibig sabihin wala nang laman yung ating tangki. Ibig sabihin yung close na naman dito, yun yung ilalagay natin dito sa ating connection. So dito sa linya na ito, hanapin natin yung nag-close siya, na ganito siya ang posisyon. So ngayon, paano malalaman dito sa ating float switch ang common? So tuturuan ko kayo pag tester kung paano malaman yung common sa ating float switch. So, ilagay natin sa ohms. So, short lang natin. So, ngayon, halimbawa, hindi natin alam kung saan ang common dito. Kasi importante talaga yung common ang ilagay natin dito sa ating connection para sa auto. So, halimbawa, ipagpalagay natin yung common natin ay itim. So, i-switch natin dito. So, ilagay ko lang yung isang linya dito sa ating tester. So yun, nakakabit na siya. Tapos isa, hawakan ko lang. So ngayon, gagalawin natin tong ating float switch. Gagalawin natin siya. Oh. Ibig sabihin, walang common dito. Kasi hindi siya gumalaw. Yun. Kasi dapat pag gaganyan mo, may contact siya. Okay. So ngayon, ililipat na naman natin. Halimbawa, yung kuha natin, common natin itong kuhan. Itim yung common natin kanina. Halimbawa, itim. So, ililipat natin dito, kasi wala siyang contact doon. Ililipat naman natin dito, sa brown. So, ngayon, mayroon siyang contact. Pero hindi pa tayo sigurado dyan kung yan talaga yung ating common, yung itim. Okay? So, tataas natin kung makakat off siya. Okay, namatay. Okay, umandar. So ngayon, kasi yung itim kanina yung common natin, nilipat natin dito kanina, di ba? Sa itim to dito kanina. Tapos nilagay natin dito sa blue. Ginalaw-galaw natin to. So wala siya kahit nakataas, nakababa, ibig sabihin wala siyang contact. So hindi ito yung common yung itim. Susubukan natin tong brown. So i-tester natin dito sa brown. So ngayon, i-connect natin dito sa itim. So ngayon, umandar siya. Umandar ngayon. So dapat mamamatayan. Okay, pagbaba niya, namatay siya. So pagtaas na naman, aandar siya. Ngayon, ililipat natin dito sa blue. Kung aandar pa rin siya, kahit ibababa, taas mo siya, mamamatay din. So pag aandar to siya, ibig sabihin yung common natin yung brown. Yun, so hinawakan ko lang muna. Kasi ako lang mag-isa. Ngayon, nakataas. Hindi siya umandar. Ngayon, pagbaba, dapat andar. Ayun, so umandar siya.
So, ibig sabihin, yung common natin dito, yung brown. Yung brown. So, ngayon, ilagay natin dito sa brown yung common nitong switch natin, float switch. Ito, nasa brown na siya. Hanapin natin dito sa dalawa. Kasi yung float switch natin, dapat, pag nakababa na yung tubig, ito yung tubig natin. Pag naunti-unti na natin gamit ng tubig, siyempre bababa to. Tapos yung float switch natin kasi pag puno kasi ang tangke natin, aangat to siya. Ganito yung posisyon tatayo. Tapos kung mawawala na naman ng tubig, unti-unti siyang pabababa. Ganon. Ibig sabihin, ang float switch natin, pag ganito siya, dapat yung hanapin natin na contact dito sa float switch ay yung naka-close siya para andar yung motor natin. So ngayon, hanapin natin dito sa dalawa. So yung isa dito, ito yung common natin, yung brown. So subukan natin dito sa itim. So ngayon, ibababa natin. So wala siya. Ngayon iangat natin. So umandar siya. So hindi ito yung gagamitin natin. Kasi pag ganito, ibig sabihin, aandar yung motor natin. So ang kailangan kasi natin yung magre-repel sa ating tangke pag wala ng laman. So ilipat natin dito sa blue. So blue yung gamitin natin. Yun. So dapat yung contact niya, so yan, naka-close siya pag ganito nakababa. So pag nakataas siya, pag puno na yung tubig natin, kasi aangat to, so nakapatay. So ito yung gagamitin natin, yung blue tsaka brown. So blue tsaka brown yung gagamitin natin. So yung common natin dyan, yung brown. So lagyan natin ng tape tong itim kasi hindi siya pwede dito sa ating design. Mamaya i-explain ko sa inyo mamaya kung para saan yan siya. So, yung gagamitin natin dito, yung dalawa na lang na connection. Ito na yung sa float switch natin. Ngayon, mag-umpisa na tayo dito sa ating float switch. Kasi ito yung float switch natin. Yung common niya ay nakakonek sa ating 4 na auto na selector switch. Ito yung common natin. Ito yung brown. So, yung selector switch natin, yung auto niya, mayroong 4 dito. So, dito natin i-connect sa auto selector niya. So, okay, na-connect na natin yung common natin, brown. So, yung partner niya nito, yung blue, ito yung blue natin, ay pumunta dito sa iwan ng ating magnetic contactor. So, ito yung magnetic contactor natin, iwan. So, ilagay natin dito yung isang connection ng ating float switch. So, open lang natin to. Ilagay natin dito sa coil na A1. Okay. So, ayan na. Tapos na yung ating wiring diagram, control circuit para sa ating water pump. Nalagyan na din natin ng float switch. So, ito yung float switch natin. So, ngayon, ang susunod natin dyan ay yung control circuit na, power circuit na sa ating motor. So, ito yung supply natin sa ating power circuit sa motor natin. 3-piece siya. So, i-connect natin dito sa ayon sa ating diagram. So, yung line 1 nito ay pumunta sa ating line 1 din ng magnetic contactor natin. So, ito yung magnetic contactor natin. Yung line 1 niya, i-connect natin dito sa ating line 1 din. Yung line 2, i-connect din natin sa line 2. And then, yung line 3, i-connect din natin sa ating line 3. So, yung line 1, lagyan natin dito ng wire na line 1. Okay, so i-distribute din natin dito sa line 1 ng ating magnetic contactor. Yun. Tapos yung line 2 niya ay i-connect din natin. So i-distribute natin isa-isa. Kasi 3-piece yung motor natin, kailangan natin may supply tayo ng 3-piece. Pero pag single piece ang motor natin, mas okay. Kasi yung supply natin dito, single piece lang din. So, yan. So, yung line 3 na lang ang ilalagay natin. So, line 3. Connect natin dito sa ating line 3.
So, okay. So, ngayon, tapos na yung power circuit natin dito sa ating supply para sa magnetic contactor. So, ikukunik na din natin yung ating motor. So, makikita natin dito sa baba ng overload, may T1, may T2, tsaka T3. So, dyan natin ilagay yung ating motor. So, ito yung wire natin sa ating motor. 3-piece siya. So, ito yung ground natin. So, hindi na natin muna ilagay yung ground natin. So, ikakabit natin tong wire ng ating motor. At saka, papaanda rin natin. So, sa motor guys, malalaman mo yung ikot ng pagbaliktad. Ililipat mo lang yung supply niya. Halimbawa, yung line 1 saka line 2, ilipat mo siya para yung rotation niya ay tama. Kasi minsan yung pacing ng motor, pag hindi sakto yung paglagay mo ng terminal niya, ay baliktad yung ikot niya. So yun yung connection ng motor natin. So ngayon tapos na tayo sa ating mga wiring, pati sa pagkabit nating motor. Titestiran muna natin yung ating line 1 saka line 2 ng ating circuit breaker kung wala siyang shortage. So yung ohms sa ohms saka common yung isang tester natin. So ngayon, short natin dito muna. Yun. Ngayon, titester natin dito sa ating line 1 saka ating line 2. So ngayon, wala siyang reading, ibig sabihin walang short yung ginawa natin. So subukan nating supplyan yung ating ginawa. So, ito yung float switch natin. Ito yung magdadala dyan. So, explain ko lang sa iyo. Yung tangke natin, yung tangke ng tubig natin, pag puno na siya, pag ganitong posisyon, ibig sabihin, nakalutang to sa tubig. Ibig sabihin, puno na yung tangke natin, mamamatay na yung motor natin. So, pag ganito, pag dahan-dahan, wala ng tubig, bababa to siya. Pag mag-empty na yung, maglo-level na yung tangke natin, aandar na naman tong ating motor. So, magre-refill na naman siya. So, ngayon guys, papaandarin na natin ang ating motor. So, ito yung motor natin. Tapos yung wiring natin, okay na, kompleto na. So, ngayon yung ating selector switch ay nakaposisyon muna sa off. So, ito yung float switch niya. So, yung float switch natin, i-indicate muna natin dito sa, ipataas muna natin siya. Ibig sabihin, hindi pa siya muna aandar kasi puno yung tubig natin. So ngayon, i-on ko muna tong ating power circuit natin para sa ating selector switch sa control niya. So natin. So yung circuit breaker natin sa ating motor naka-on na din. So ngayon, nakatayo to siya. Ngayon, pag i-on ko siya dito sa auto, yun, so naka-auto na yan. So ngayon, halimbawa, pag nawala na ng tubig yung ating tangke sa bahay natin, so unti-unting bababa to. So bababa yung float switch natin. Ayun. So pumalo yung ating contactor, umandar yung motor natin. So ngayon, pag magre-refill na naman siya ng tubig, habang tumatagal, napupuno yung tangke natin, umaangat na naman tong ating float switch. So, paangat siya. So, ngayon, pag angat niya, napuno na naman yung tangke natin. So, namamatay na naman yung ating motor. So, ngayon, halimbawa, pag nasira tong float switch natin, kahit anong kuha natin, on, off natin, hindi na siya gumana, hindi na din umandar yung motor natin. So, tsaka na tayo dito magmamanual sa ating, dito sa ating selector switch. So, isi-switch lang natin dito sa manual sa right side natin. So, switch natin. So yun, umandar siya kahit wala na siyang float switch dito. Hindi na siya inaandar ng float switch kasi nakadirect na yung contact niya doon sa my coil. So i-off natin. Okay. So i-on natin ulit yung ating automatic dito sa left side natin ng selector switch natin. So hindi siya umandar kasi puno pa siya. So limbawa, bababa na naman siya, mawawala naman yung tubig kasi ginamit natin sa bahay. Yun. So ngayon, umandar na naman siya. So yan lang ang connection guys para sa ating water pump para sa ating mga bahay. So ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo guys yung sa mga submersible. So off muna natin.
So, yung float switch natin, di ba kanina, tinuro ko sa inyo, yung para sa ating water pump, na magre-refill siya pag wala ng tubig. So, yung sa mga submersible guys, ganun din naman yung connection niya, pero dito lang nagkaiba sa ating float switch. Kasi yung sa submersible natin guys, halimbawa yung sa mga kanal natin, di ba may mga tubig yun na unti-unting napupuno. Halimbawa, ito yung float switch natin sa ating mga kanal. Halimbawa, pag tataas na to siya, kasi mapupuno yung tubig dun sa kanal, dapat pag gaganon siya, pipitik siya, aandar yung motor natin. So, baliktad yung kuan niya dito, yung connection natin dito. Kasi sa pump motor natin, pag ganitong posisyon, kasi puno na yung tangke ng tubig natin, ibig sabihin, mamamatay siya. So, pag sa submersible naman, yung mga motor sa mga kanal, pag ganitong posisyon, para hindi siya aapaw, dapat aandar yung motor natin. So, ngayon, wawiringan natin yung ating float switch. So, ibabaliktad lang natin. So, di ba kanina yung itim, ito yung itim natin kanina, ito yun ay para sa mga submersible na kadalasan ginagamit. Halimbawa, pag puno na yung tubig, kailangan na siyang tanggalin doon, magsisip-sip siya. So, motor din ang nagdadala doon. So, ang gawin natin, tanggalin natin yan. So, itong blue, ito yung para sa kuan kanina, yung sa pump natin. Kasi yan ang kuan na nagko-close open. Kasi ito kanina, yung blue kasi, pag ganitong style kasi siya, ibig sabihin naka-open siya. So ang kailangan natin, pag ganitong posisyon, naka-close siya kasi aandar yung motor natin. So ito yung gamitin natin, yung itim. So tanggalin natin yun. So nakapatay na ating circuit breaker. Siguraduhin lang natin para safety tayo. So tanggalin natin tong blue. So i-connect natin tong itim natin para sa ating halimbawa sa submersible pump natin. Kasi ito naman siya ang magko-close pag puno na yung tangke o puno na yung stock ng tubig sa may mga kanal. So ngayon, ganun pa rin yung proseso niya. So i-tape natin itong isa kasi baka may kuryente siya dito kasi maglilipat-lipat din ito pag switching. Ayan. So i-switch natin. So dapat dito alam nyo ang common ng float switch. Ayun. So guys, ang gawin natin, pag ganito siyang posisyon, dapat naka-off na siya. Kasi wala nang tubig yung kanal. Ibig sabihin, hindi na mahigop ng motor natin. So ngayon guys, iuna muna natin yung ating circuit breaker para sa ating motor. 3-piece to. So yung circuit na naman natin sa ating control circuit para sa ating contactor. So ngayon, yung selector switch natin guys, ilagay natin dito sa auto. So i-switch natin. So yun. So, ibig sabihin, pag ganyan yung kwan guys, yung kanal natin, ibig sabihin, wala na siyang tubig kasi nakababa na to yung float switch natin. So, ngayon, pag unti-unti magre-refill ngayon guys, yung tubig sa kanal natin, mapupuno siya, dapat aandar yung motor natin. So, yun, umandar yung motor natin. So, ganun lang guys, baliktad siya dito sa ating water pump sa tangke natin. So, pag bababa na naman siya, okay, mamamatay na naman siya. So, yan lang ang wiring connection guys sa mga water pump saka sa mga submersible. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video tutorial sa araw na ito. Kung nakatulong ang video ko sa iyo, maaari ka mag-subscribe sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng subscribe. At pindutin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Maraming salamat sa panonood guys at ingat palagi and God bless. Remember how you held me then? Now you got me reaching